Budget at eco-friendly daw ang mga electric bike o e-bike at e-trike kaya maraming naiingganyong gumamit nito. Pero ilang beses na rin itong nasasangkot sa mga aksidente sa daan. Noong Abril ng nakaraang taon, nasawi ang isang senior citizen matapos masagasaan ng e-bike sa Marikina. June 2024 naman nang sumalpok sa sinusundan niyang truck ang isang lalaki naka-e-bike sa Maynila. Sa lakas ng impact, nagtamo ng malaking sugat sa ulo ang rider. At nitong Mayo lang, isang e-trike driver ang nasawi sa Antipolo matapos umanong mag-overtake at mawala ng kontrol sa manibela. Ilang beses na rin naireklamo ang mga e-bike at e-trike na dumaraan sa malalaking kalsada at minsan minamaneho pa ng mga bata. Simula sa Lunes, December 1, mahigpit nang ipagbabawal ang pagdaan ng e-trikes at e-bikes sa mga national highway at major thoroughfares sa bansa. Puna ni Senador Raffy Tulfo sa deliberasyon ng Senado sa budget ng Department of Transportation, tila pinalitan na ng mga e-bike at e-trike ang mga jeep bilang hari ng kalsada. Marami na raw siyang natatanggap na reklamo laban sa mga ito. Lumalala po yung problema sa e-bike and itong mga nag-e-bike, of course, nagsasakay sila mga pasahero, walang mga lisensya. At of course, dahil hindi sila rehistrado sa LTO, wala din po silang mga insurance, third-party liability. So kapag sila po ay nakasagasa, then sorry na lang. Nag-commit po ang ating bagong LTO head, si Asika Lacanilaw, that by December 1, huhulihin na po lahat po ng mga e-trikes na nasa kalye. Una nang naglabas ng memorandum circular ang LTO na dapat iparehistro ang e-bikes. Pero sinuspindi ang implementasyon nito. Ang problema rin daw kasi dito, nagbibigay ng permiso ang mga lokal na pamahalaan para gawing public transport ang mga ito. Bakit hindi ho tayo makipag-coordinate sa DILG para yung DILG kakausapin tong mga LGU, magkakaroon ng instructions, magkakaroon ng agreement between LTO and LGU para malaman nila, magdi-design sila ng programa na ma-regulate na maayos itong e-bikes. Kapag nagsimula na ang hulihan, automatic i-impound daw ng LTO at DOTR ang mga mahuhuling e-bike at e-trike. Pero papayagan pa rin naman doon silang dumaan sa municipal, barangay roads at mga looban ng subdivision. Para sa GMA Integrated News, ako si Raffy Tima, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.